Pag-amin ni President Duterte na may mga pinatay siya sa Davao City, hindi raw basta magagamit sa impeachment. Magbabalita si RH1 Tumanang Milky Rigunan. Hindi basta-basta makakasuhan si Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa umamin na may mga personal siyang pinatay sa Davao City nang siya pa ang mayor ng lungsod. Ayon kay Senator Pancelo Lacson, pwede katwiran ng Pangulo na nanlaban ang kanyang mga napatay kaya dapat lang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon pa kay Lacson, pwede pa rin itong lusutan ng Pangulo dahil wala naman nakikitang bangkay ng unay kanyang mga pinatay. Para maging krimen, kailangan ay corpus delicti o kitang ebidensya gaya ng bangkay at kung walang bangkay, walang krimen. Hindi naman ni Lacson na hindi maaring laging ganito magsalita ang Pangulo dahil maaring maapektuhan ang tiwala sa kanya ng bayan. Sa ngayon, mataas pa rin ang popularidad ng Pangulo batay sa pinakuling survey ng Social Weather Station pero dapat tignan din na dumarami na umano ang nadidismaya. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Tinawag na ipokrito ni PNP Chief Bato de la Rosa mga kritiko ng kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Mula sa isang survey ng Social Weather Stations, lumalabas daw kasi na halos 8% lamang ang mga tumututol sa kampanya. 7% ang walang masabi habang 85% naman ang pabor. Subalit mula sa bilang na ito, 78% naman ang natatakot na maging biktima ng mga walang habas na pagpatay. Ipokrito sila. Kung sabihin nila na hindi sila nakikilabang, being a Filipino, being a resident of the community where they are living in, they're hypocrites kung sabihin nila na kami nag-ingay dahil we feel unsafe sa aming kapaligiran. Kung sabihin nila na unsafe sila sa kanilang sa ating war on drugs, well, baka sila yung mga involved sa drug trade. Inamin ng hepe ng pambansang pulisya na tumataas nga ang bilang ng mga death under investigation o extrajudicial killings para sa ilan. Nakikisabay daw kasi sa war on drugs ang ilang sindikato na naglilinis na ng kanilang nasahanay o kaya'y kalaban. Paglilinaw ni Bato, halos 1,000 lamang sa lagpas 2,000 DUIs ang napatunayan nilang drug-related killings. So Lord, forgive us. Hindi ko namin inaamin na sa amin yung mga AJK na yan na sinasabi ninyo. Paano sumakay sa ating war on drugs. Hindi ko namin inaamin. But still, they become victims because of our war on drugs. Kung mayroong sumakay o whatever purpose. Nakiusap din si Bato sa posible pang maging resulta ng kampanya laban sa ilegal na droga. Bukod sa dasal, humihingi na rin ng kapatawaran ng PNP. Magdasal kami na sana Lord patawad. Kahit na masasamang tao yung namatay, they are still people, they are still human beings, and they deserve to live. Dahil wala kong sa karapatan namin na titilin ng kanilang buhay. Pero nangyari yan dahil we don't have the complete control of the situation. Eh kung buhay naman ang pulis ang mawawala, para lang ma-preserve yung buhay ng isang kriminal, malaking injustice po yan sa ating mundo. Hindi na po pwede. Para sa PTV News, George Bandola. Isang koalisyon ang binuo para hamunin si Senador Leila de Lima na dumalo sa investigasyon ng DOJ o Department of Justice kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa kanya. Kabilang sa koalisyon ito mismong si Solicitor General Jose Calida na binansagan pang public enemy number 1 si de Lima. May report si Lia Manyalak del Castillo. Senator de Lima should not be left to her own devious devices at the expense of the people. The high priestess of hypocrisy and the patron saint of narco-politics must not be allowed to make a mockery of our justice system and get away with it. Support our fight against the state's public enemy number 1. Si Senadora Leila de Lima ang pinuntirya sa paglulunsad kanina ng Coalition Against Illegal Drugs in Bilibid o COIL. Si Solicitor General Jose Calida, sinabing handa siyang tumanggap ng reklamo laban kay de Lima. Mandato ng SOLGEN na kumatawan sa Pangulo ng Bansa at iba pang opisyal ng gobyerno sa mga kaso laban sa mga ito sa korte. Kaya tanong kay Calida, sa anong kapasidad niya ito gagawin? Senator de Lima unleashed a torrent of nasty and destabilizing tirades against President Duterte's war on drugs. I am invoking the power of the Solicitor General to act as the tribune of the people. In order to strengthen their resolve, I will lend the prestige and gravitas of my office
to defend them and to help them in their cases against Senator De Lima. Kasama si Calida sa pumirma sa manifesto ng COIL na binubuo ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, Citizens Crime Watch, United Filipino Seafarers at Conform Federalism. Naroon din si Mocha Uson, ang kilalang Duterte supporter at leader ng girl group na Mocha Girls. Sa isang pahayag, sinabi ni De Lima na ayaw niya nang i-dignify pa ang mga sinabi ni Calida at sa pagbuo ng koalisyon. Bahagi raw ito ng kabaliwan ng mga evil forces na kontra sa kanya. Sa Miyerkules ang ikalawang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay De Lima sa DOJ. Kaya hamon ng koalisyon, umuwi ito at dumalo sa pagdinig. Are you going to attend all the hearings? Are you going to respect? Ito pong aming final na complaints. Kayo po ay abogado. And we don't want itong kaso namin pinail ay darating pa sa punto na tatagal na naman po ito at makakalimutan ng bayan. Bilang senador, dapat niyang igalang ang proseso ng batas. Kaya dapat umuwi ka, huwag kang magtago. Hawak na rin ng DOJ ang ilang statement of accounts ni De Lima na nirequest nila sa Anti-Money Laundering Council. Pero pag-aaralan pa raw nila ang laman nito. Si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II sinabing sapat ang kakayahan ng kanilang mga abogado para sa mga reklamo laban kay De Lima. Wala naman daw problema kung tutulong si Calida. If in his study, pwede yun, then so be it. Lia Manyalak del Castillo, GMA News. May magandang balita po para sa mga pulis. Hanggat 400,000 piso ang bonus na matatanggap ng mga pulis ngayong taong ito, mga kapuso. At bukod pa yan sa regular na bonus daw na matatanggap ng mga pulis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naka-Santa hat pa si PNP Chief Director General Rolando Bato de la Rosa nang humarap sa Christmas party ng PNP headquarters sa Camp Crame kanina. Mala Santa ring inanunsyo ang bonus na ibinigay ng Pangulo para sa mga opisyal ng pulisya. Kunin nyo yung pamasko na galing kay President Duterte, ranging from 400,000, pinakababa 100,000 sa mga star rank. Pinakabababa doon sa mga hindi star rank, mga 50. Love na love niya yung Philippine National Police, kaya ganon. Lahat tayo, happy. Sinabi ni De La Rosa ang first time nakatanggap ng ganitong bonus ang PNP officials mula sa Malacanang. Bukod pa raw ito sa regular na bonus ng PNP. Sa mga key officers yun, yung mga director, deputy, XO, chief of staff, mga ganon. Doon sa hanggang provincial directors, meron. Hindi naman kaya ng presidente na bigyan lahat. Sa akin, malaki. Sa akin, pinakamalaki. Ako, si PNP. 400,000. 4 na star, 100,000 na star. Galing yan sa mga, siguro, sa intelligence fund ng presidente. Tinatanong pa namin ng Malacanang kung magkano ang kabuang halaga ng bonus ng mga pulis at kung saan galing ang pondo. Ngayong Kapaskuhan, may wish si De La Rosa. I would like to ask everyone, ang hingi kong gift galing sa inyo, ay pagdasal ninyo kami, ang inyong mahal sa buhay, ang ating kapulisan, na sana patawarin kami ni Lord dahil dito sa mga namamatay sa ating war on drugs. Hindi namin yan inaamin na aming kagagawan yan. But because nga, dahil sa war on drugs, nagkakaganito, maraming namamatay. So sana Lord, patawad. Sa pinakahuling tala ng PNP Project Double Barrel Alpha, mahigit 2,000 na ang napapatay na drug personality sa gyera kontra droga mula July 1 hanggang kahapon ng alas 6 ng umaga. Bukod dito, sabi ni De La Rosa, mahigit 4,000 ang napapatay sa tinatawag na death under investigation o yung mga pagpatay sa buong bansa na di pa malaban ng motibo at kung sino ang salarin. Ayon sa PNP, mahigit 1,000 dito ang napag-alaman nilang may kinalaman sa droga. 56 ang tinawag na investigation concluded o yung nakilala na ang suspect o kaya ay naaresto o may kaso ng naisampa. Lumalabas na 5% pa lamang ang naresolba at ang karamihan o mahigit 94% ang hindi pa. May mahigit naman 1,600 na iniimbestigahan pa kung ano ang motibo.
Sa pagdinig ng Senado, isa sa napuntirya ang mataas na bilang na death under investigation o yung mga kasong iniimbestigahan pa lang ang pagkamatay, habang higit na mababa naman ang bilang ng natatapos na investigasyon. Punto ng ilang senador, dapat imbestigahan ng PNP ang mga pagpatay para hindi pa pagdudahan ng mga pulis. Pag sinasabi nating vigilante killings, ito yung mga may packing tape, ito yung mga nirariding in tandem, ito yung mga pinapasok sa bahay ng unknown assailants. And hanggat hindi tayo nakakita ng mas mataas na crime solution or solution efficiency pagdating sa mga murder cases na ito, then yung suspicion or yung perception na pinapayagan ng gobyerno ito, hindi mawawala. Nilinaw naman ni De La Rosa na minamadali na nila ang pag-iimbestiga. Either sinakyan, sumabay, sumakay sila sa aming war on drugs. Ikinatuwa naman ni De La Rosa ang excellent rating na nakuha ng kampanya kontra droga base sa SWS survey. At kahit na 78% ng mga respondents ang nagsabing nababahala sila na baka pati sila o kakilala nila'y madamay sa patayan, sinabi ni De La Rosang magpapatuloy ang operasyon ng PNP laban sa mga sangkot sa droga. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Muling nagbanta si Presidente Duterte na kakansilahin ang Visiting Forces Agreement o VFA. Pero kung gusto umano ng Amerika na manatili ang kanilang puwersa sa Pilipinas ay kailangan nilang magbayad. Kung ano ang nag-udyok sa Pangulo na muling bumanat sa Estados Unidos, alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Muling nagbanta si Pangulong Digong Duterte na kakansilahin ang Visiting Forces Agreement, ngunit kung gusto ng Amerika na manatili sa bansa, ay kailangang magbayad sila. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo makaraang hindi na i-renew ng US Millennium Challenge Corporation ang $434 million development assistance na nakalaan sana para sa mga proyektong pangmahirap. Iginit ni Duterte na ang VFA ay isang executive agreement at hindi isang treaty, kaya anytime ay maaari ng mag-alsabalutan at umalis sa bansa ang mga dayuhan. Gayunpaman, dahil pera-pera lang ang sukatan ng Estados Unidos, maaari silang magbayad sa Pilipinas kung gusto nilang ipagpatuloy ang VFA. Kasi sabihin kaagad niya, you know, if we don't stop this practice of extradition killing in our country, way before is the cut of the assistance and the aid they are receiving. Ang aid kaagad, sabihin putulin. Taka sinabi ko, sinabi ko sa TV, putang ina kayong lahat. Mga letse kayo. We were under Spain for 400 years and we endured it. We were under you for 50 years, you Americans. You lived of the fat of the land. You got the best of the roads and everything. And you have the gall to say to me, we will cut your aid. Sabi ko kay